Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Madana Mohana Haribol! Ako pala si Harlem, nagtatrabaho sa airport, sa tourist transport as a driver. Ito pala yung wife ko, si Vanessa. Haribol. Since 2010, nalaman ko na po yan sa sa kapatid ko tsaka bayaw ko, kasi noong time na yun, simula na silang nag-aaral na sila ng simula na silang nag-meditation, nag-aaral. Pero di ko na yun hindi ako nag-inquire, hindi ko lang pinansin kasi busy sa material life, yung busy sa panghahanap buhay. Tsaka yung dumating na yung panahon ng pandemya, doon na yung nag-start yung nagka-anxiety ako, kasi naiba na yung yung daily routine. Araw-araw nasa bahay, nakatambay lang. Tapos ang dami nang iniisip, paano na lang to, ganun, ganyan. Daming tanong sa sa isip. Hindi ko namalaya na anxiety na pala yun. Tapos naging depression na siya, kasi nga yung sa hanap buhay ko nawala kasi nag-lockdown, wala nang makuhang pasahero sa airport kasi lahat ng flight nawala. Nagkasakit ako pero nagpa-doktor, lahat ng pwedeng i-resita sa doktor dahil sa naramdaman ko. Yun nga, yung lagnat na mahigit isang buwan. Kala ko lang yun siya, normal lang na sakit, pero ang daming pinainom na gamot, wala namang ibang nagawa sa naramdaman ko, wala man na pagbabago. Nag-second opinion ako kasi yung isang doktor parang i-conduct niya na ako ng dialysis kasi taas na daw ng creatinine ko. Pero hindi ko tinanggap kasi parang ang hirap tanggapin kasi medyo bata pa man yung edad ko. Bakit mag-conduct na ako ng magda-dialysis na ako? Kaya nagpa-second opinion ako ng ibang doktor. Then yun, pinagre-resitahan na naman ako ng gamot. Then wala pa rin nangyari. Then sabi ng doktor na yun, bakit walang nangyari sa sakit mo, na yung mga gamot na nireseta ko, mga high dosage na yun, bakit walang reaksyon? Siguro sa mo lang yan, sa sa isip mo. Baga anxiety, depression yung sakit mo, naapektuhan na yung yung physical body mo. Nalaman ng kapatid ko tsaka yung bayaw ko na yun pala yung dahilan ng pagkakasakit ko, yung anxiety, depression. Yun, inintroduce na nila sa akin yung meditation. Tsaka sabi ko sa sarili ko, baka kasi yung time na yun give up ko ng yung mga gamot kasi wala man ding improvement sa naramdaman ko. Baka pag-introduce ng kapatid ko about sa yoga meditation, naisip ko baka ito na yung solusyon. Then yun na nga, nagsimula na akong nag-conduct na ng meditation class.
tinapos ko yung class 1 hanggang class 4. Tapos yung sa class 1 pa lang, naintindihan ko na kagad yung teaching. Ang ganda pala. Yung process ng pag-meditate, in-apply ko kagad. Tapos yun na yung simula ng nag-start ako nag-meditate araw-araw hanggang ngayon. Natulungan ako ng meditation na yung parang kalma lang, relax lang yung paghahanap ng pasahero doon sa airport. Kasi noon, napansin ko noon, pag walang kita, walang makuhang pasahero, parang madali akong mairita, init ang ulo, tapos minsan makapagsabi pa ako, ang malas na araw na to, sige na lang, bukas, baka meron. Pag kinabukasan naman, wala na naman, talagang na-frustrate minsan. Pero ngayon, yung parang kalmado lang, relax lang yung pag-entertain ng mga pasahero doon. Minsan may nangangaway, nag-aaway, merong mga pasahero masungit. Pero wala na sa akin yung effect. Kasi sa pag-meditate kasi, yung mind mo, tsaka yung senses mo, parang makontrol mo na siya. Ma-relax mo na yung takbo ng mind mo. Hindi mo na sila kailangan patulan. Kasi sa pagme-meditate, yung lalakas kasi yung realization mo, yung self-realization. Yun yung nakatulong sa akin na kahit na walang kita doon, uwi ng bahay, masaya pa rin. Umaga pa lang, simula pagising, magme-meditate ka na kaagad sa through japa meditation para pag-start ng day mo, relax na naman yung day mo, hindi ka na naman nag-iisip ng kailangan ganito, kailangan ganyan. Para relax lang, mag-meditate muna, then magluto, then i-offer yung niluto. Pagsakay ng sasakyan, i-play ko kaagad yung kirtan sounds para maging relax talaga sa trabaho. Then pag-uwi, habang nandun sa trabaho pa rin, nagme-meditate pa rin through japa meditation. Then pag-uwi ng bahay, meditate pa rin para hanggang pagtulog na, para maging mahinahon lang yung yung isip natin, relax lang. Yung pagbabago sa buhay ko is yung hindi ka na nag-over endeavoring, nag-over endeavor, tapos yung mind mo talagang focus lang siya sa kung ano yung meditate mo. Kalmado lang. Yun yung napansin ko sa sarili ko ngayon. Hindi na masyadong yung nag-overthinking. Kasi isa yun sa nagbibigay sa atin ng anxiety pag mag-overthinking tayo. Kung anong dumating ngayon is dumating. Kung anong hindi dumating, na kumbaga yung blessing, wala lang, kahit parang relax lang siya. Higit sa lahat yung nalaman ko yung goal ng buhay pala, yung totoong goal ng buhay. Lalo na i-apply mo talaga yung process, dun yung malalaman na pala yung true identity mo, na hindi pala ikaw yung katawan, spirit soul ka pala in essence. So hindi mo na mapopokus yung mind mo sa material na mga bagay para mapasaya yung katawan mo. Dito ka na mapopokus sa sa spiritual being mo, kasi dito mo maranasan yung peaceful mind and happiness sa buhay. Depression na yon, di man talaga kailangan mag-depress kasi napaka-simple lang pala ng buhay. Kung
kung mag-aral tayo ng meditation kasi doon yung malalaman kung paano yung dalhin nyo yung buhay na ano lang ba, yung simple pero masaya. Kaya yung anxiety depression ko, dandahan ko na yung na-overcome hanggang ngayon, medyo nakakalimutan ko na yun. Wala na yun. Bali, masaya na talaga yung buhay ngayon. Wala na talagang anxiety na yan, depression na yan. Govindurama Madana Mohana Gopala Govindarama Madana Mohana Gopala Govindarama Madana Mohana Gopala Govindarama Madana Mohana Gopala Govindarama Madana